So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito pagkukumparahin lang natin yung rigid fork at saka suspension fork. So bali sa video ito pag-uusapan lang natin yung kanilang pagkakaiba and kung ano-ano pa mga bagay para matulungan kayo makapili kung alin nga ba yung para sa inyo. So tara simulan natin. Okay, so isa sa pinaka-obvious na difference nilang dalawa is yung kanilang weight. So bali higit kasi na doble yung gaan ng isang rigid fork kumpara sa suspension. Dahil unlike kasi sa suspension, yung rigid fork kasi is ano lang siya, parang isang buo lang siya na hinulma para maging fork. And then yun na, wala nang mga kung ano-ano pa. Unlike sa suspension na magkadugtong kasi yun tapos bukod pa yung mga mechanism sa loob. Kaya ayun, mabigat. So for comparison lang, yung isang rigid fork kasi, uma-average kasi yung timbang niya ng mga 500 hanggang 800 grams lang. Samantalang yung mga suspension ay umaabot yung average weight nito na 1.5 hanggang 2 kilo. And then kung meron mang suspension fork na umaabot lang ng mga gramo, binabawi naman ang sobra sa presyo. So yun, kaya kung weight weenie ka at gusto mo talaga magpagaan ng bike, pwede mong i-consider yung rigid fork. Pero bago ka tumuloy, meron pa akong ilang mga sasabihin. So pangalawa sa dapat mong i-consider is kapag gumamit ka kasi ng rigid fork, wala na kasi itong shock na mag-a-absorb ng mga lubak. Alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi ganong kaganda yung mga kalsada. Tapos bukod pa yung problema ng ilan nating mga kababayan na pangit talaga yung kalsada sa lugar nila. It's either nakatira sa bundok or sa mga liblib na lugar. Although hindi ko naman sinasabing hindi makakadaan sa lubak yung mga rigid fork, yun nga lang kung i-compare mo kasi sa suspension fork ay medyo inconvenient siya, and then kailangan mo ring magdahan-dahan dahil baka maputol yung fork, no? So yun. Although wala pa naman ako nababalitaan na rigid fork na naputol, pero kailangan pa rin natin pagtignan yung yung theory na yun. Kaso yun nga lang, kung kaya mong isakripisyo yung shock para dun sa timbang, di yun, go. So pangatlo na dapat mong i-consider yung kanilang presyo. So higit na mas mura yung presyo ng isang rigid fork kumpara sa isang suspension fork. Although marami tayong budget option para sa mga suspension fork, pero ang usapan kasi dito is yung quality. Now bale yung mga kasi mga okay na rigid fork, yung mga maayos-ayos, mga halagang 1.5 to mga 3,000 makakabili ka na ng maayos na rigid fork. Unlike kasi sa suspension na although maraming budget option ng mga tigwa 1.5 lang or 2K, pero usually kasi hindi pa kasi maayos yung quality nun Madalas kung gusto mo talaga ng decenteng suspension fork, especially kung air fork yung hanap mo, mga 5,000 yung mga kailangan mong gastusin or higit pa. So pag sinabi namang decent ay okay lang yung performance, pero usually yung timbang ay medyo mabigat pa rin. Kaya ayun, medyo masasabi talaga natin na mas may kamahalan yung suspension fork kumpara sa rigid. So pang last na pwede mong i-consider is yung kanilang maintenance. So mas less yung maintenance ng isang rigid fork kumpara doon sa suspension. Dahil yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, napakarami kasing mechanism ng suspension. Ang dami-dami niyang pyesa sa loob na kailangan mong i-maintain, kailangan mong linisin or lagyan ng lube. Tapos isa pa ay bago mo pa mabuksan yun, kailangan mo rin naman ng special tools So meaning mas maraming pyesa ay mas marami rin yung kailangan mong ingatan. At kapag nasira ay obviously medyo mahal din, no? Dahil bibili ka ng bagong pyesa nung ganun. Unlike kasi sa rigid fork na yun na yun. Actually wala ka na nga maintenance na gagawin dito Linisin mo na lang siya para hindi pangit tignan. Pag nalikabukan, yun na lang yung pinaka maintenance niya. Ang pinaka worst na lang na pwedeng mangyari dito is maputol. Yun na lang. Pero eventually na mahabang ginagamit mo rigid fork ay wala ka talagang mabigat na maintenance na gagawin. Usually kasi yung mga suspension fork pag hindi yan may maintain ay pwedeng hindi na mag-play yung kanyang shock. Yun, mga ganong issue na nakakatakot. Lalo na kung medyo may kamahalan yung bili mo doon sa fork. Kaya kung maintenance lang ay mas walang maintenance halos yung yung rigid fork. So ayun, bale alam niyo na yung pagkakaiba ng rigid at saka ng suspension fork. So ngayon, alin nga ba yung mas maganda sa dalawa? Well, para sa akin lang, unang-una kung ikaw yung taong mahilig mag-trail or hindi kaya naman ay sabihin nating malubak yung lugar nyo, for me mas recommended gumamit ng suspension fork. Dahil ako naniniwala habang tumatagal, kapag lagi mong idinadaan sa mga matitinding lubak yung inyong mga rigid fork, naniniwala ako na eventually mapuputol yan, especially do sa may bandang dropout. Tsaka ang problema kasi kapag nag-rigid fork ka sa isang mountain bike ay parang alam mo yun,
binawasan mo ito ng capability dahil yun nga, kaya nga siya tinawag na mountain bike dahil unlike sa road bike, mas may kakayahan itong dumaan doon sa mga ganong klase ng kalsada, yung mga lubak nga. Kaya yun, magandang gumamit ng suspension fork. Pero yun nga lang kung ikaw yung klase ng tao na talagang nakatira sa city and walang lubak na dinadaanan, or hindi kaya naman mahilig parang trip mo lang talaga, naaangasan ka sa itsura ng rigid fork, for me mas maganda ang rigid fork sa mga ganong situation. Pero para sa akin overall, since ang mountain bike ay mountain bike pa rin, ay mas maganda pa rin talaga gumamit ng suspension fork. Kahit sabihin natin mas mahal ito at mas marami yung maintenance, for me suspension fork pa rin talaga. So bali nakagamit na rin naman ako ng pareho Nagkaroon din naman ako ng isang suspension at saka rigid fork at masasabi kong mas nasatisfy ako sa suspension fork. Tsaka bagamat maraming maintenance sa isang suspension fork, hindi rin naman ito madalas mangyari, hindi mo rin madalas i-maintain yung inyong mga suspension. Kumbaga parang annually lang din. So overall para sa akin, suspension fork pa rin, especially yung mga air type. Pero kung gusto nyo mag-rigid fork ay hindi ko naman po pinipigilan. Bale, maganda rin naman yan especially kung alam mo yung purpose mo kung bakit ka So, yun lang po at sana nagustuhan nyo yung video natin yung araw. So, see you sa ating next video. This is Cycling Voyage. Goodbye.